Ginawa na ito dati ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at inuulit niya ngayon. Malaking depensa ang ipapadala sa Ukraine. Sobrang laki nito, kaya nabigla pati United States sa paparating. Pagod na ang Pransya. Sawang-sawa na si Macron kay Putin at sa mga hakbang nito, kaya gumawa siya ng isang bagay na di inaasahan. Sandali, may sinabi ba kami? May ilang bagay lang. Simulan natin sa pangunahing balita, bago natin talakayin kung ano ang magiging epekto nito para sa Ukraine sa mga susunod na buwan at taon. Ayon sa Defense Express, sa pagpupulong ni na Ministro ng Depensa ng Ukraine Mikhailo Fedorov at ng Pranses na si Catherine Vautrin, pumirma sila ng mahalagang liham ng layunin. Nilalahad ng liham ang plano para sa magkasanib na produksyon ng armas sa Pransya at Ukraine. Mahalaga ito para sa Ukraine. Hanggang sa puntong ito, nagsilbing tagapagbigay ang Pransya ng mga armas na natanggap ng Ukraine mula sa kanilang bansa. Isa itong pakikipagpartner, pero ito rin ay hindi patas at mas pumapabor sa panig ng Pransya. Kasama sa liham ng layunin ang pagkilala sa Ukraine bilang pantay at mahalagang katuwang sa depensa na kayang magbigay ng natatanggap nito. Makikita natin ang malaking pagbabago sa pagtutulungan ng Pransya at Ukraine, na ngayon ay papunta na sa pinagsamang produksyon na magdudulot ng malaking epekto sa hinaharap. Sa agarang pananaw, pinapalakas ng Ukraine ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili habang ipinagtatanggol nito ang teritoryo laban sa agresyon ng Russia. Ang mga lokal na pabrika na gumagawa ng mga sandatang gawa ng Pransya sa loob ng Ukraine ay nagpapabawas ng mga hamong logistical sa pamamagitan ng pagtiyak na makukuha ng Ukraine ang mga sandatang kailangan nito sa lalong madaling panahon na kaya nilang gawin ang mga ito. Ang pagkakaroon ng mga pinagsamang pabrika sa teritoryo ng Pransya ay isang malaking benepisyo rin dahil hindi aatakihin ni Putin ang mga pabrikang iyon maliban na lang kung gagawin niya ang kabaliwang desisyon na magsimula ng digmaan laban sa Pransya at sa pagpapalawig laban sa buong NATO. Kung may mangyari sa mga pabrika sa Ukraine, magiging backup ang mga pabrika sa Pransya para tuloy ang armas. Ipinapaliwanag ito ng Kyiv Post. Binibigyang daan ng kasunduan ang malalaking proyekto sa pagitan ng mga institusyon ng gobyerno at kumpanyang pangdepensa ng Ukraine at Pransya, tulad ng pagsubok ng seguridad at pagbuo ng electronic warfare systems, ayon sa ulat. Ngayon, tatalakayin natin ang kahulugan ng kasunduang ito. Sa simula, Ukraine ang makikinabang. Pero sa mga susunod na taon, parehong Ukraine at Pransya ang lalakas. Sa kolaborasyong ito, binabago ang depensibong infrastruktura ng Europa sa ganitong pakikipagtulungan para ipakita kay Putin ang isang bagay. Kung iniisip ng presidente ng Rusya na kaya niyang sakupin ng Ukraine ngayon at pagkatapos ay ituon ang pansin niya sa natitirang bahagi ng Europa bukas, nagkakamali siya ng malaki. Pareho silang lumalakas, habang ang Rusya ay patuloy na humihina araw-araw dahil nababawasan ang mga sundalo at kagamitan sa Ukraine. Nakakabaliw na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang ibang anunsyo mula sa pagpupulong ni na Fedorov at Vautrin. Air-to-surface missile hammer bombs, Mirage fighter jets, bagong air defense, at posibleng long-range na sandata na kilala na sa Ukraine at napatunayang nakakasira ng kagamitan ng Rusya ay paparating na. Samahan niyo kami habang tatalakayin namin ang lahat sa video na ito. Ipapakita namin sa inyo kung bakit ang isang matinding hakbang ni Macron ay lalo pang lumaki at gumanda. Mula sa air-to-surface missile hammer, nalaman natin na maraming makapangyarihang sandatang darating sa Ukraine. Ayon sa United 24 media sa ulat noong Pebrero 9 ng pagpupulong ng mga defense minister, malaking tulong para sa Ukraine ang pagdating ng mas maraming precision-guided aerial bomba. Pinag-usapan nila ang pagpapabilis ng supply ng eroplano at pagpapatuloy ng paggawa ng record na dami ng air-to-surface missile hammer guided bomba. Sinabi ni Fedorov sa Telegram matapos ang pagpupulong na maraming dahilan kung bakit kailangan ng Ukraine ng mas maraming air-to-surface missile hammer. Ang Armament Air-Sol Modular Hammer ay naging paboritong smart bomb ng Ukraine, ayon sa United 24 media noong Hulyo 2025. Naglabas ng pahayag ang outlet matapos ilunsad ang bagong bomba sa Paris Air Show. Ibinunyag ng Pransya na may bagong kit silang ginawa para sa 200 at 50 at 1,000 kilong bomba, katumbas ng 500 hanggang 2,000 libra. May usap-usapan din noon na ang gumagawa ng air-to-surface missile hammer, Safran, ay nagtatrabaho rin para palawakin ang abot ng sandata mula 70 kilometro o 43 milya hanggang sa 200 kilometro o mga 100
at 24 na milya. Sa madaling salita, papayagan ng mga upgrade na ito ang Ukraine na mas malakas at mas malalim na tamaan ng Russia. Perpekto silang gamitin laban sa mahahalagang pasilidad militar, gaya ng command at control center, at punong tanggapan ng drone operators ng Russia sa sinakop na teritoryo ng Ukraine. Ang pagbanggit sa mga kit at bomba ay nagpapahiwatig kung ano ang air-to-surface missile hammer. Hindi ito isang bomba sa sarili nito. Bagkus, ang hammer kits ay ginagamit upang magdagdag ng guidance at karagdagang propulsion sa mga umiiral na bomba, na ginagawang mula sa mga simpleng bombang kailangang ihulog direkta sa ibabaw ng target tungo sa mga guided munitions na maaring iputok mula sa malayo at mapagkakatiwalaang tatama pa rin sa target na iyon. Para sa Ukraine, ang air-to-surface missile hammer ay nagbibigay kakayahang magpaputok ng bala mula ligtas na lugar papuntang likod ng Russia, na nagdudulot ng malaking pinsala sa bawat tama. Tungkol naman sa mga record-breaking na bilang, hindi pa natin alam ng eksakto kung ano ang mga iyon. Pero alam natin na inanunsyo ng United 24 Media noong Mayo 2025 na balak ng France na mag-supply ng 1,000 at 200 na jamming-resistant na air-to-surface missile hammer bomb kits sa Ukraine bago matapos ang 2025 na mas mataas kumpara sa 800 at 30 units na naipadala noong nakaraang taon. Kung mababasag ang mga record sa 2026, mukhang mahigit 1,000 at 200 bagong kit ang darating. Kung makakapagtayo ang France at Ukraine ng air-to-surface missile hammer plant sa Ukraine bago matapos ang taon, posibleng mas malaki ang aktual na bilang. Gagawa ang Ukraine ng kailangan nila at ikakabit ang hammer kit sa mga karaniwang bomba sa kanilang arsenal. Kapag handa na ang hammer ng Ukraine, baka kailangan nila ng mas marami para maipadala sa himpapawid. Ayon sa United 24 Media, bukod sa record-breaking na air-to-surface missile hammer kit, tila may iba pang malaking suporta si Macron na ipapangako sa Ukraine. Inihahanda ang bagong paglipat ng Mirage 2,000 fighter jets para sa Ukraine, na magpapalakas ng air power ng bansa sa opensiba at depensa. Mas maraming Mirage 2,000, mas maraming eroplanong magagamit ng Ukraine para maglunsad ng air-to-surface missile hammer sa mga okupadong teritoryo. Ito rin ay isang paglipat na direktang tumutugon sa isang bagay na sinasabi ng Ukraine na kailangan pa nila ng mas marami. Noong Oktubre, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kailangan nila ng 200 at 50 fighter jets para mapalakas at mapamoderno ang Air Force. Ilang jet ang nabanggit noon? Tulad ng F-16 na natanggap ng Ukraine, Gripen mula Sweden at Rafale mula Pransya. Hindi kasama ang Mirage 2,000 sa listahan. Pero tiyak tatanggapin ng Ukraine ang alok ng France para makuha ang jet na ito dahil alam nilang epektibo ito. Nabanggit na natin ang opensiba. Pero malaking tulong ang Mirage 2,000 sa depensa ng Ukraine laban sa patuloy na drone at missile attacks ng Russia. Pag-uusapan natin ang paksang iyan mamaya, kasabay ng isa pang sandatang mapupunta sa Ukraine mula France. Pero ang mahalagang bagay dito ay mayroon ng ilang Mirage 2,000 ang Ukraine, at ginagamit na nila ito para sirain ang mga cruise missile ng Russia. 6 na Mirage 2,000 at 5 F na ang ginagamit ng Ukraine simula Pebrero 2025 at ipinakita nila kung bakit sila mahalaga noong isang airstrike ng Russia nitong Marso. Ang pag-atake ng Russia gamit ang 67 missile at 174 na drone ang nagtulak sa Ukraine na subukan ang bagong Mirage jet sa unang pagkakataon. Nakatulong sila sa pagsira ng 34 na missile ng Russia at 100 drone, kaya't sinabi ni Zelensky ngayon, ginamit ang F-16 at Mirage jet mula Pransya para protektahan ang kalangitan ng Ukraine. Matagumpay na na-intercept ng Mirage ang mga cruise missile ng Russia. Sabay nang ginagamit ng Ukraine ang barrage at F-16 nila. Tungkol naman sa kung ilan ang matatanggap nila mula sa Pransya, medyo hindi pa tiyak ang sagot. Noong Enero, iminungkahi ni David Axe ng Euromaidan Press na maaring ibigay ng Pransya sa Ukraine ang lahat ng natitirang 26 Mirage nito. Sinabi rin niya na ang supersonic jet na ipinakilala noong late 1980 ay ginamit lang sa defense missions noon. Nakita rin natin ito sa mga unang F-16 sa Ukraine. Ginamit lang nila sa pag-atake ng may sapat na bilang na. Para kaya nilang tanggapin ang paminsang pagkawala
Kung 26 Mirage 2,000 ang ipadala ng France sa Ukraine, posibleng makita silang bumobomba ng posisyon ng Russia gamit ang air-to-surface missile hammers. O, hindi kasing advanced ang Mirage 2,000 kumpara sa Rafale fighter jet na gusto ni Zelensky noong Oktubre. Ayon sa Ukraine, na nagbigay ng impormasyon noong Pebrero 2025 na modify na ang mga jet para makapagpaputok ng long-range Scalp Storm Shadow missiles. Kahit hindi ginagamit ang Mirage 2,000 para sa hammers, mahalaga pa rin ito bilang long-range asset sa paglulunsad ng missile. Ginagamit na ito ng Ukraine mula simula ng digmaan. Nabanggit na natin ang hamon ng Ukraine sa air defense. Ngayon, pag-uusapan pa natin ito at kung ano pa ang ipadadala ni Macron sa Ukraine. Pero bago natin gawin ito, kung ganitong klaseng impormasyon ang hinahanap mo, siguraduhing mag-subscribe ka sa The Military Show. Ganito namin ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay bawat linggo tungkol sa air defenses. Alam ng lahat na may problema ang Ukraine sa missiles at drone ng Russia. Noong huling bahagi ng 2025, pinalakas ng Russia ang estratehiya sa himpapawid sa pagpapadala ng record na dami ng projectile sa Ukraine. Sabi ng Ukraine, pinakawalan ng Russia noong nakaraang taon ang halos 100,000 drone, 2,000 at 400 missile at higit 60,000 glide bomb sa Ukraine. Dahil sa matinding paglala ng pambobomba simula Hunyo, tumaas ang bilang ng mga target na inaatake ng Russia mula sa tinatayang 200 hanggang 300 kada atake at higit pa sa doble ng pinakamataas na bilang na iyon pagsapit ng Agosto. Hindi tumigil ang Russia noong 2026 kaya't binigyang diin ni Zelensky at the Kyiv Post na sinasamantala ng Russia ang kahinaan sa depensa ng Ukraine. Ayon kay Zelensky noong Enero, unti-unting gumaganda ang sitwasyon ng Ukraine. Mas marami ng air defense ang Ukraine dahil sa tulong ng Western allies. Pero marami pa ring misil ang Russia para sa mga susunod na atake. Kailangan pa ng Ukraine ng dagdag na misil at air defense. Ayon kay Zelensky, tanging United States at Patriot system lang ang sandata nila laban sa ballistic missile ng Russia. Hindi ibig sabihin na di na kailangan ang ibang air defense system dahil may iba pang kayang sumira ng drone at cruise missile bukod sa Patriot. Muling binigyang diin ni Zelensky na sinasamantala ng Russia ang kahinaan ng Ukraine gamit ang aerial bombardment. Sinabi rin ni Stefan Korshak ito sa kanyang isinulat para sa Kyiv Post noong Pebrero 2. Binanggit ni Korshak na mas naging matagumpay ang Russia sa paggamit ng cruise missile simula 2026 na nagpapakita ng kakulangan sa air defense at bala. Sa panig naman ng Ukraine, gayunpaman, ang bilang ng mga cruise missile ay biglang nagbago at pumabor ng husto sa Russia. Noong Agosto at Setyembre, iilan lang sa mahigit isa sa bawat 20 Russian cruise missile ang tumagos sa air defense ng Ukraine. Noong Enero 2026, nasa 33-35% na lang ng lahat ng cruise missile engagements ang interception rate, ayon sa datos ni Korshak. Dito pumasok si Macron at ang nakakagulat niyang plano para sa United States. Hindi lang Mirage 2,000 ang natanggap ng Ukraine na kayang pabagsakin ang Russian cruise missile. Ayon sa United 24 Media, paparating na rin sa Ukraine ang SAM-T, Mistral at Kratale Air Defense System kasama ang lahat ng bala. Mahalaga lahat ng tatlong defense system, pero ang SAM-T ang pinakakailangan ng Ukraine. Nagpanukala ang mga opisyal na makipagtulungan sa Pransya para i-upgrade ang SAM-T systems ng Ukraine laban sa ballistic missile ng Russia. Napag-usapan din ang pagpapabilis ng produksyon ng Aster interceptor missiles sa pamamagitan ng joint production strategy ng Pransya at Ukraine. Kung mauwi sa aksyon ang mga pag-uusap, lalo pang lalakas ang air defense system na tatanggap ng bagong radar mula Pransya. Ayon sa United 24 Media noong Pebrero 9 sa briefing sa Kyiv. Ayon kay Vatran, dagdag pa rito, binanggit na ang Pransya ay nakikipagtulungan na sa Ukraine upang ayusin ang iba pang mga radar na nasira dahil sa patuloy na pag-atake at iba pang opensiba ng Rusya. Sinabi ni Vatran na inaayos namin ang issue, kabilang ang radar ng SAM-T at magbibigay kami ng pansamantalang radar habang kinukumpuni ang orihinal. Maaaring makatanggap ng dagdag na tulong ang SAM-T ng Ukraine at malaking bagay para sa kanila ang mungkahing mas marami pa ang darating.
Nangako ang Pransya na bibigyan ang Ukraine ng 8 SAMP-T air defense systems at mauuna pa itong makatanggap kaysa Pransya o Italia na naghihintay din ng dagdag. Ang bawat sistema ay may 6 na launchers, kaya ang 8 bagong SAMP-T ay magdadagdag ng hanggang 48 launchers sa Ukraine, ayon kay Militani. Bakit mahalaga ang mas maraming SAMP-T air defense systems? Ayon sa Army Recognition, ang SAMP-T ay dinisenyo para sa mga banta na kinakaharap ng Ukraine mula sa Rusya. Tandaan mo yung cruise missile na nabanggit natin? Ang SAMP-T ang pumipigil doon. Kaya malaking balita para sa Ukraine ang 8 bagong sistema. Pwede ring gamitin ang SAMP-T systems laban sa unmanned aerial vehicle. Pero di pa sigurado kung gagamitin ito ng Ukraine sa ganoong paraan. May ibang option ito para labanan ang mga armas na mas mahina kaysa cruise missile ng Rusya. Ang SAMP-T standard missiles ay may saklaw na 100 km, 62 milya, kaya angkop ito laban sa mga banta mula sa katamtamang distansya. Bukod pa rito, bawat missile ay may 15 kaichechu, 33 libra, na pampasabog, sapat para sirain ang mga drone at cruise missile. Walang kaso kung ang Aster missile ng SAMP-T ay may matinding pampasabog o fragmentation na ulo ng bala. Kasama pa ang bigat ng missile na 400 at 50 kugi o 900 at 72 libra, nagiging kasing delikado o mas delikado pa ang kinetic na banta kaysa sa pampasabog nito. Tandaan ang kasunduan sa pinagsamang produksyon. Posible ito. Ang kasunduan ay posibleng magpahintulot sa Ukraine na gumawa ng mas maraming Aster missiles sa sarili, natutugon sa problema sa supply na nagpapahina sa kanilang air defenses laban sa Russia. Sa 2026, lahat ng ito ay nauuwi sa long-range na sandata na nabanggit sa simula ng video. Baka nahulaan na ng matatalinong manonood ang sandata, lalo na't nabanggit natin ito habang dinidiscuss ang Mirage 2000. Alam mo ba kung ano ito? Kung sinabi mong scalp, tapikin ang sarili sa likod. May disclaimer dito. Habang kumpirmado na, halos ang iba pang sistemang napag-usapan natin. Maliban sa Joint Production Program, pinag-uusapan pa rin ang supply ng scalp missiles, ayon kay Fedorov sa Telegram. At hiwalay niyang binanggit na natalakay ang pagbibigay ng long-range weapons, lalo na ang scalp missiles, sa pagpupulong nila ni Votran. Pero ang mahalagang punto dito ay nabanggit ang scalp, at iyan ay isang missile na ginagawa ng Pransya. Maaari lang tayong maghinala kung ano ang saklaw ng pag-uusap tungkol sa mga missile na ito. Marahil ang scalp ay isa pang sandata na naniniwala ang Ukraine na magagawa nila bilang bahagi ng joint program nila ng Pransya. Kung hindi, maaaring handa ang Pransya magbigay pa ng tulong militar o bumili. Ang tiyak nating alam ay ang scalp ay naging mahalagang sandata para sa Ukraine. Ito, kasama ng version ng United Kingdom ng sandata na tinatawag na Storm Shadow, ay ginamit sa lahat mula sa pag-atake sa Black Sea Fleet hanggang sa mga strike laban sa mahahalagang pasilidad militar ng Russia, kabilang ang mga planta ng chemical at command posts. Maraming gamit ang missile na ito. Kung makakuha pa ng scalp ang Ukraine, magiging cherry on top ito ng Weapon Sunday. Nagulat ang United States at nakita ang matinding suporta ng Pransya sa Ukraine. Isa na lang ang tanong na dapat sagutin. Sino ang nagbabayad para sa lahat ng ito? Ayon sa United 24 Media, ang pondo para sa mga inisyatibong tinalakay dito ay magmumula sa kombinasyon ng Safe Defense Program at ang credit mechanism ng European Union o European Union. Sa huli, tila tinutukoy ng United 24 Media ang European Stability Mechanism na ginawa ng European Union para mapanatili ang katatagan ng pananalapi sa Euro area. Pinapahintulutan ng mekanismo ang mga European Union na bansa na humingi ng pinansyal na tulong, kadalasan pautang, kapag may krisis sa pananalapi. Hindi pa European Union member ang Ukraine, pero kabilang na ang Pransya. Ang paggamit ng mekanismong ito ay mas nagpapalapit sa Ukraine sa Eurozone. Ang SAFE ay programang inaprubahan ng Konseho ng European Union noong Mayo 2025. Ang Security Action for Europe ay nangangahulugang Security Action for Europe na nagpapakita ng ginagawa nito. Katulad ng iba pang mekanismo ng kredito ng European Union na nabanggit natin, ang Security Action for Europe ay idinisenyo upang magbigay ng pinansyal na tulong sa mga miyembrong estado ng European Union. Gayunpaman, ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na pabilisin ang kanilang kahandaan sa depensa
at mamuhunan sa mga infrastruktura na sumusuporta sa sektor ng depensa sa buong Europa. Naglaan ang European Union ng 150 bilyong euro, 178 bilyong dolyar sa Security Action for Europe na pondo na ipinapamahagi bilang pautang sa mga bansang nangangailangan. Mukhang makikinabang ang Ukraine sa mekanismong para sa European Union kahit hindi sila miyembro. Maaari nating tawagin iyan bilang isa pang malaking bagay na ginawa ni Macron para sa Ukraine. Ang pakikipagpartner na nabuo sa pagitan ng Pransya at Ukraine ay pinalalawak sa buong European Union sa pamamagitan ng mga hakbang na ganito. Malaki ang posibilidad na malapit nang maaprubahan ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union at tuloy-tuloy na ang integrasyon. Pag sumali ang Ukraine, alam nilang mahalaga ang Pransya bilang katuwang sa depensa. Gusto mo bang malaman? Mas kahanga-hanga pa? Noong huling Enero, may ginawa ang Pransya para sa Ukraine na ikinagulat ng United States nang hindi nagpaputok ng bala. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang aming video na tumatalakay kung paano tahimik na hinuhubog ng Pransya ang digmaan sa intelihensya ng Ukraine laban sa Rusya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa lumalalim na ugnayan ng Ukraine sa mga kasosyo nito sa Europa. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.